Yo, what's up sa inyo mga katek? Meron pala tayo ditong biglang trabaho mga katek, no? Bali rehab lang to kasi nung nakaraang bagyo, sinira niya yung mga camera namin. So, pinalitan namin. So, bali pagpunta namin dito, nag-request yung owner, mga katek, na magpapa-add daw siya ng dalawang camera. Wala akong dalang mga antena at camera na pang-add dun sa gusto niya. So, bali, may kakilala tayo dito sa may Bataan at tumulong sa atin na magkaroon tayo ng mga equipment, no? So, shout out sa iyo, Sir Ariel De Jesus Reyes. So, maraming salamat sa tulong mo. Kung di dahil sa iyo is wala akong makukuha na antena dito. So, ayan mga katek, set up na natin or ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-config itong TP-Link, no, na antena point to point. So, ang model pala nito mga katek ay CVE 510 mga katek, no? So, ang gamit ko kasi dati dito is Ubiquiti. So, wala akong makuha na ng Ubiquiti dito. Kaya mag-TP-Link na muna tayo mga katek, no? Dahil yan yung binigay sa atin ni Sir Ariel. Ayan. So, mga katek, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng TP-Link na CVE 510 point to point na gagamitin natin sa camera or sa CCTV mga katek, no? So, yan pala yung itsura ng CVE 510 mga katek. So, yan yung PoE adapter niya, antenna. So, yan yung dalawang na yan ang gagamitin natin mga katek. So, sa setup natin yan, ituturo ko sa inyo paano siya i-config mga katek. Susubukan natin mga katek ang TP-Link ngayon, no, sa gantong outdoor. So, 2 camera lang naman ang i-carry niya. So, pag goods to is yung mga i-add nilang camera is gagamitin na natin mismo is TP-Link na mga katek, no? So, basta maganda yung bato and yung bandwidth na ibibigay niya, no, mga katek. So, ayan, setup muna natin. Lagyan na muna natin ng mga patch cable para ma-configure natin sa aking laptop mga katek, no? So, PoE yung blue papunta sa antena, yung gray naman papunta sa aking laptop mga katek, no? So, lalagyan na natin siya ng power, saksakan natin sa ating outlet mga katek, then kukonfig na natin yan. So, bago natin siya i-config, make sure na napalitan na natin yung IP address ng ating laptop. Susunod natin sa broadcast ni TP-Link, no? So, yung default na broadcast network ni TP-Link is 192.0.0 mga katek, no? So, lalagyan natin ng 192.168.0.2 nakasunod dun sa broadcast network ni TP-Link. Okay lang natin mga katek. Then, punta tayo sa ating browser. Then, lalagay lang natin doon yung mismong IP ng antena. 192.168.0.254. So, yan, advance. Then, proceed tayo sa IP address niya. So, makikita nyo na iyan yung TP-Link. So, i-input lang natin dyan mga katek yung default password and user niya mga katek, no? So, login natin. So, ang default password kasi ni TP-Link, alam ko mga katek, is admin, no? So, admin. Login lang natin yung mga katek. Then, lagay lang natin dito yung new password natin mga katek. Ayan, type lang natin yan. Then, login. So, lalabas na yung dashboard ni TP-Link mga katek, no? So, isi-set up na natin yan as access point, no? So, palitan lang natin ng IP address na sunod dun sa ating network, no? Kaya ako nagpapalit ng IP address mga katek para madali ko siyang ma-troubleshoot, no? Then alam ko mismo yung IP address ng mga antena ko. Kasi merong iba dyan na nagsisetup is pairing lang, auto pairing lang, tapos na. So ako kasi gusto ko alam ko yung nangyayari. So susunod natin yung broadcast network ulit dun sa nilagay nating IP. Yan, 192.168.100.2. Okay lang natin. Then type natin yung IP address ng antena mga katek. After natin ma-type, papasok ulit yan sa dashboard mga katek. Then iset up na natin yung access point natin, no? Itong network na to or yung antena na to is ito yung pinaka main AP natin mga katek, or nasa NBR side siya mga katek, no? Punta lang tayo sa wireless. Then hanapin natin yung wireless AP settings. Ayan, makikita nyo. Palitan lang natin ng SSID name. Then, lagyan natin ng password mga katek, no, for security. So, nilagay ko dyan is TP-Link AP. Ayan. Sundan lang natin mga katek. Then, lagyan lang din natin ng password for security. Ayan. So, type lang natin yung password dyan mga katek, no. So, pag na-type na natin yung password dyan, okay na yan. Then, save lang natin mga katek.
After natin ma-save yan mga katek, i-configure naman natin yung antenna na ilalagay sa camera side mga katek, no? Siya yung ko-connect natin sa AP mga katek o yung sa NVR side natin na AP. So yan yung hahanapin nating AP mamaya or SSID name dun sa ating antenna camera side mga katek. No? So ayan mga katek, sinetup na rin natin tong ating antenna camera side. Lalagay lang natin dito sa kanyang PoE adapter. So yan, makikita nyo na ito yung ating antenna. Then ito yung ating NVR AP side. Ayan, so ko-connect lang natin silang dalawang mga katek. Then de-deploy na natin dun sa area ng camera mga katek. Pati yung ating NVR side, kakabit na natin mga katek. Yan, config na natin mga katek. So, katulad kanina, default ulit ni IP, TP-Link, configure lang natin. So, ngayon kasi mga katek is na-config ko na yung network niya and napalitan ko na siya ng IP. So, punta tayo ng bridge mga katek. Ayan, next natin. So, yan yung IP na pinalit natin. So, dito mga katek, sa survey, click nyo lang yung survey. Ayan, so, hanapin nyo yung TP-Link AP natin. So, pag nakita nyo na yung TP-Link AP natin, yan, check nyo. Then, connect. So, pag na-connect natin yan, ilalagay nyo lang yung password ng main AP natin, your NVR side, mga katek, no? Then, next. So, mga katek, ang lalabas dyan, mga katek, is yung wireless internal naman niya. So, para pag may maintenance kayo, pwede kayo dyan kumonek, mga katek, no? Setup nyo lang yan, lagyan nyo ng SSID name, then, password for security ulit mga katek. Then next nyo lang mga katek, no? So, after nyan, next nyo lang mga katek. So, maglo-loading yan mga katek. Hintayin lang natin, magko-connect na yung NVR and camera side natin mga katek, no? So, ayan mga katek, connected na yung ating camera side antenna dun sa NVR side AP natin mga katek, no? So, ang gagawin natin, ipiping natin mga katek. Ayan, so yan, mga katek, napiping na natin yung ating NVR side and camera side antenna mga katek, no? So, ang gagawin natin, isi-set up na natin to. Pakabit na natin tong antenna camera side dun sa camera location mga katek, no? So, ayan mga katek, ito namang NVR side na AP, kinakabit na ng ating isang technician. Yan, so dito lang natin siya ilalagay mga katek muna, no, temporarily. Kasi biglaan nga yung pagkakabit natin ng antenna. So, pagbalik namin is isasaayos natin yan. So, mga katek, ito pala yung camera side mga katek, no, isusum ko mga katek, no. Diyan sa watchtower na yan mga katek, diyan natin lalagay yung antenna camera side mga katek, no. Diyan kasi nakalagay yung camera na pinapaad nung may-ari. So, ayan, nagpiping na tayo. Ang gagawin natin, pupunta na tayo dun sa location ni camera side mga katek para i-check, no. So, buti na lang mga katek, may dumaan na papunta doon kasi napakalayo ng mga katek, no. Iikot ka pa. So, pagpunta mo doon, parang 15 to 20 minutes pag nilakad mo mga katek. So, ayan mga katek, doon pala yung sa pinakadulo, no. So, buti na lang dumaan si kuya. Kaya nakisabay tayo mga katek, no. So, marami pa tayong lalagay na camera dito mga katek kasi may binibuild pa sila dito mga shrimp farm, no. Ayan, so, napakalaki nito mga katek, no. May mga existing na kami nalagay dyan na camera. Then, ito mga katek, kung makikita nyo, yan yung mga binibuild pa nila na shrimp farm mga katek, no. So, napakalaking area yan mga katek. Kaya, etong dalawang camera neto, bigla ang kabit lang talaga to. At buti na lang may nakuhanan ako ng antena pati camera dito mismo sa location na to mga katek sa Bataan. So makikita nyo mga katek, ayan yung nilagay nilang dalawang camera. Ayan. So nakatutok yan sa likod, no? Sa likod ng watchguard nila o yung watchtower nila mga katek. Ayan. So makikita nyo mga katek, yun yung pinaka-location kanina, no? Nung nandun tayo. So umikot tayo ng napakalayo para makapunta lang tayo dito mga katek. So, kala nyo malapit lang yan pero malayo yan guys. So, yan yung likod mga katek. Ito yung camera na nilagay nila. Ito naman yung isang camera mga katek, no? So, yan yung dapat
lumabas dun sa mismong NBR natin mga katek, dun sa main. So ayan mga katek. So dito mga katek, ito naman yung camera antenna side natin mga katek, no? Na-connected siya dun sa NBR side AP natin mga katek, no? So point to point yung ginawa natin mga katek para makita ng NBR yung camera na dalawa na nandito sa location na ito mga katek, no? Ayan, so ang ganda ng araw, buti na lang nakisama yung panahon sa amin at makakauwi kami ng maaga-aga nito mga katek, no? So yan mga katek, yung pala yung likod niya. Doon naman sa kabilang side, tumawag ako at nagpa-video mga katek na kung nadetect na yung dalawang camera. So na-detect na mga katek, so a-add na nila yan para mabasa na ng NBR natin at mag-record na, no, mga katek, yung bagong camera. So dito mga katek, nag-test ako ng ping using my cellphone. Katulad nga kanina, kumunik ako dun sa wifi na ginawa natin kanina, no. So ang ganda ng ping niya, ang ganda ng MS. So yan yung ating camera antenna. Ayan, so makikita nyo. Then yung AP antenna naman natin nandun sa location na ito mga katek, no. So sana mga katek, nakatulong tong video tips na to sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea na pwede nyo magamit sa mga paparating nyong project mga katek, no. So maraming salamat. Supportahan nyo po ang aking YouTube channel pati ang aking Facebook page. So ayan mga katek, na-detect na ng ating NBR, no. So yan pala yung setup natin dito mga katek. Maraming salamat. Supportahan nyo aking YouTube channel pati Facebook page. Salamat!